Banal, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin po, Ama, ng aming beloved Honorable Pastor, kami po'y narito, patuloy na nagpupuri, nagpapaabot ng aming taus-pusong pagpapasalamat at pagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Kalakip, Ama, kami humihingi ng kapatawaran, saan mo kami nasumpungan sa mga kahinaan, kamalian, anuman ang nasumpungan mo sa amin, hindi mo kinalugdan. Mahal na Panginoon, lagisan at pagpalain mo po ang aming pag-aaral, pakikinig ng iyong banal na salita. Alisin at wasakin mo po ang lahat ng adlang gawa ng kaaway. Ito ang aming samod dalangin. Sa pangalan ni Jesus at amin sinasaway lahat ng uring hadlang gawa ng kaaway. Cast out in Jesus' name. Demos of all hindrances, cast out in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po. Makabalik po kayo sa inyong upuan. Tayo po yung magpapatuloy mga minamahal. At tayo po yung nagpapaabot ng mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakilan, pagsamba sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At patuloy tayong nagbibigay galang, bumabati po sa ating dearly beloved and honorable evangelist Wildy Israda Almeida, the end-time prophet of our loving God, and his beloved children, to the beloved Almeida family. Praise God. At di po natin makakalimutan ang mga ginintuan turo at aral ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear. Sa inyong lahat, mga minamahal, isa pong mapagpalang araw ng linggo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Sa lahat po ng ating mga kapatiran, sumusubaybay, nanonood, ito po sa buong UAE, at sa iba't ibang panig mga minamahal kung saan sila po ay umaantabay upang makiisa sa atin sa pagpupuri at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Pag-aralan po natin mga minamahal ang tinatawag na right decision. Pantas na pagpapasya. Buksan po natin mga minamahal ang ating banal na kasulatan. Dito po tayo sa Proverbs chapter 23 verse 15. From the book of Proverbs chapter 23 verse 15. My son, if thine heart be wise, my heart shall replace even mine. Amen. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Kanina pa po kayo pinapansin ni Brother Angel. Kasi parang matamlay po kayo. Nahihinaan ba kayo sa aircon? Kaya kayo matamlay? O nagugutom na kayo? Nagugutom na ba? Nauuhaw na? Sa paglilingkod sa Diyos, yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Lagi tayong uhaw. Lagi tayong gutom. Ibig sabihin, lagi nating ninanais na makasama at makapiling natin ang ating mahal na Panginoon. Uhaw tayo sa salita ng Diyos. Amen? Gutom tayo sa katuwiran. Ibig sabihin, ninanais po natin na lagi nating mapakinggan ang katuwiran ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Kaya, maminamahal, bawal ang malungkot. Bawal din ang nakasimangot. Amen? Dapat ang Kristiyano laging masaya. Kahit may mga problema, mayroong pagsubok sa buhay, ang Kristiyanong totoo ay masaya. Rejoice evermore. Amen? Magalak tayong palagi, mga minamahal. Amen. Lalo na pag nasa banal na gawain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa banal na gawain tayo ng ating mabait na Diyos. Amen. Wala tayo sa kasalan, wala tayo sa bertian, lalo tigit wala tayo sa lamayan. Amen. Kaya ang Kristiyano masaya dahil nasa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, magkahiwa-hiwalay man ang sino man, darating ang isang araw, magsasama-sama tayong muli sa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord.
Sabi ng ating nabasa mga minamahal, anak ko, kung ang iyong puso ay magpakapantas, ang puso ko'y matutuwa sa mga tuwid bagay ang akin. Sabi ng ating mahal na Panginoon, kung ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lingkod, tayo na mga Kristiyano, ang sabi diyan ay magkaroon tayo ng pusong pantas. Ang mahal na Panginoon po, ang puso ng mahal na Panginoon ay nalulugod. Kaya mga kapatid, kailangan po natin o nais ng ating mahal na Panginoon na tayo ay magkaroon ng pantas na pagpapasya. Yung puso natin mga minamahal ay mayroong tamang pagdidesisyon sa buhay natin. Kailangan natin ito mga minamahal. Kailangan tayong magdesisyon. Kailangan natin ang pantas na pagpapasya sa buhay natin. Walang pinagkaiba yan doon sa illustration mga kapatid na yung matanda at yung bata na ang kasagutan ng bawat isa sa atin, sa ating mga katanungan, nasa sa ating kamay. Nasa sa atin yun. Big sabihin, kailangan nating magpasya sa buhay natin. Amen? Mga kapatid, dagdagan po natin isang kaganapan. Basahin po natin ang 2 Kings chapter 7, verse 3 to 7. In the book of 2 Kings, chapter 7, verses 3 up to 7. And there were 4 leprous men at the entering into the gates. And they said one to another, why sit we here until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore come, and let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall but die. And they rose up in the twilight to go unto the camp of Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. For the Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariots, and a noise of horses, even the noise of a great host. And they said one to another, lo, the king of Israel had hired against us the kings of the Hittites and the king of the Egyptians to come upon us. Verse 7, wherefore they arose and fled in the twilight, and led their tent and their horses and their asses, even the camp as it was, and fled for their life. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Mga minamahal, dito po sa pangyayaring ito, makikita po natin, meron pong 4 na ketongin. Noong panahon na yon, mga minamahal, ay nagkaroon po ng grabing kagutom. Mayroong namamatay dahil sa gutom. Sa Israel, sa isang bayan, nagkaroon po ng matinding gutom. At dito nga makikita natin mga minamahal na doon po sa entrance ng bayan, sa pintuang daan, ng lugar na yon ay mayroong 4 na may ketong. Sila ay nagkaroon ng pag-uusap sa isa't isa. Ang sabi nila, kung tayo ay papasok sa bayan, na andoon ang grabing gutom, mamamatay tayo dun sa gutom. At kung tayo naman ay mananatili sa ating kinalalagyan, mamamatay din tayo sa gutom. So, no choice. Wala silang pagpipilian, mga minamahal. Kung sila'y papasok sa bayan, nandun naman tinding gutom. Kung mananatili sila sa kanilang kinalalagyan, mamamatay lamang sila doon sa gutom. Kaya naisip nila, mga minamahal, ito yung kanilang tamang pagpapasya. Ang sabi nila, mamamatay din lang tayo, pasukin na lang natin, pumunta na lang tayo sa Syria. Ang Syria
ay lugar ng kanilang kalaban. Pumunta na lang tayo sa Syria. Sabi ng ating nabasa, kung tayo'y bubuhayin nila, mabubuhay tayo. Kung tayo'y patayin nila, mamamatay lamang tayo. Merong pong pag-asa sa napili nila. Hindi po sila nanatili lamang sa kanilang kinalalagyan. Dahil doon sa kanilang kinalalagyan, sure na sila'y mamamatay. Hindi rin pwedeng pumasok sa bayan dahil nandun ang kamatayan, andun ang kagutuman. Kaya pinagpasyahan nila, mga minamahal, na pumunta sa lugar ng Syria dahil kung sila'y buhayin, mabubuhay sila. May pag-asa, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, sila ay nagsimulang manampalataya. Kaya nga sila'y nagkaisa. Bumuo ng pasya na pasukin ang Syria. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, habang sila'y papalapit sa lugar ng Syria, pagdating nila sa dakong pinakabukana ng Syria, mga minamahal, ang narinig po ng mga taga-Syria ay isang napakalaking hukbong sandatahan. Maaring sa panahon yan, mga minamahal, naramdaman ng mga taga-Syria na halos nayayanig ang lupa dahil sa takbo, sa hukbo ng sandatahan, mga kabayuhan, mga nakakaro, mga minamahal, mga halinghing, huni ng kabayo ang kanilang naririnig, sabi ng Biblia. Kaya ang Syria, mga minamahal, sobra ang kanilang takot. Hindi malaman kung ano ang kanilang gagawin. Kaya sila po ay nagsitakas. Nagsitakbo sila. Nadala ang grabing takot. Nandun yung hindi maipaliwanag na takot sapagkat andyan na. Malapit na mga minamahal ang isang hukbong sandatahan na lulupig at wawasak sa kanila. Kaya wala silang nadala kahit ano. Tingnan niyo, mga kapatid, ano ang dumating? 4 na ketongin lang ang dumating. Ngunit ipinarinig ng Diyos ang isang hukbong sandatahan. Kaya mga minamahal, ang taga-Syria ay nahintakutan. At pagdating nung 4 na ketongin, nakita nila walang tao sa lugar. Pagpasok nila sa isang tolda, nakita nila yung mga pagkain. Nakita nila yung mga kayamanan ng Syria. Lahat ng mga hayop ng Syria, iniwan nila lahat yun, mga minamahal. Naandoon, mga minamahal, ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Kaya kung sabi ng ating nabasa, kung tayo'y magkakaroon ng pusong pantas na pagpapasya, ang Diyos ay malulugod. Ibig sabihin, sa paglilingkod natin sa Diyos, mga minamahal, huwag tayong manatili lamang sa kinalalagyan po natin. Ang ibig sabihin, kinakailangan tayo magpasya, magdesisyon sa buhay natin, mga minamahal. Kung baga tayo ay pasulong, hindi po tayo paatras sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Paabang di po tayo, pasyahan po natin, mga minamahal, na anuman ang magyari, dahil yun ang ginawa ng 4 na ketongin. Anuman ang kanilang kasasapitan, kinakailangan sila'y kumilos. Kaya sila'y nagkaisa, nagpasya, nagdesisyon na pasukin ang Syria. At doon, ipinakita ng Diyos ang himala, mga minamahal, sa 4 na ketongin. At natapos ang kagutom sa lugar na yon. Big sabihin sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kinakailangang magdesisyon tayo. Kinakailangan po natin ang tamang pagdidesisyon. Pantas na pagpapasya ang kailangan natin. Na anuman ang mangyari, tayo'y magpapatuloy na maglingkod sa mahal na Panginoon. Yan ang kailangan nating desisyon para hindi gigewang-gewang ang ating pananampalataya. Kailangan meron tayong paninindigan sa pananampalataya, sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Meron tayong desisyon na kahit anong mangyari, kahit anong maganap, hindi tayo susuko sa pananampalataya. Hindi tayo matatakot. Hindi tayo aatras, mga minamahal. Susulong tayo sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil simula na po natin ang pananampalatayang ito.
Andito na tayo sa katotohanan. Inilagay na tayo ng mahal na Panginoon sa katotohanan. Wala na tayong gagawin pa kundi susulong ang ating pananampalataya. Magpapatuloy tayo. Kikilos tayo mga minamahal. Amen? Kailangan nating tumayo. Kailangan po nating magkaisa. Itaguyod natin ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Dito sa lugar ng Dubai, mga minamahal, kailangan lumago ang gawain ng Diyos. Kailangan dumami ang mga mananampalataya. Kailangan tayong magkaisa. Magdesisyon tayo, nakabit-bisig na tayo magkakaisa. Ano man ang magyari, lahat ng mga ginagamit ng Diyos sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon. Ano man ang magyari, walang atrasan, kabit-bisig, lalaban tayo, susugod tayo. Gagawa ang Diyos ng himala. Pag nakita ng mahal na Panginoon ang ating puso'y tapat, nagdidesisyon tayo na kahit anong mangyari, ilalaban natin ang paglilingkod natin. Ilalaban natin ang pananampalataya natin. At magsabi ng praise the Lord. Palakas sa palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man maganap, magpapatuloy tayo. Amen! Paminamahal, naalala ko, sa nating kapatiran bago siya naging worker. Kaya lang ngayon wala na uli siya sa loob bilang worker. Nang makilala niya ang mahal na Panginoon, silang dalawang magkapatid. Sila'y nagpatuloy. Pero yung kanilang tatay, ayaw na sila'y magpatuloy sa pagdilingkod sa mahal na Panginoon. Sister Pina. Kalimutan ko ipilido niya. Parang taga-parting Quezon to, mga kapatid. Pag hindi Quezon, Mindoro. Sila'y nasa probinsya, pero sila'y nakakilala sa mahal na Panginoon, kaya sila'y naglingkod, nagpatuloy sila. Dumating ang time, mga minamahal, na yung kanilang tatay, ayaw na silang payagan na mag-attend sa gawain. Pinipigilan sila, pero ayaw nilang papigil. Dumating ang time, mga minamahal, ang sabi ng kanilang tatay, kapag hindi kayo tumigil, mamili kayo. Dahil kapag kayo'y nagpatuloy, papatayin ko kayo, sabi nung tatay niya. Hindi akalain ng kanyang mga anak, ng dalawa nating kapatiran, Sister Pina, na yung sinabi ng tatay niya, gagawin pala. Sila'y nagpatuloy dumalo, nagpatuloy sila. Isang araw, mga minamahal, narito, namalaya nila, dumarating na yung kanilang tatay. Lasing sa alak. Sa madaling sabi, mga minamahal, naramdaman nila na galit yung kanilang tatay dahil sila'y nagpatuloy pa rin dumalo sa gawain. Yun ang kanilang naging desisyong magkapatid. Na kahit anong mangyari, maglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Pagdating nung tatay, mga minamahal, na galit, yung isang kapatid niya, yung nakakabatang kapatid, ay tumalon sa bintana. Nakatakbo siya, mga minamahal, dahil ang kanilang bahay nasa parting bukid. Nakapagtago siya sa bukid, mga minamahal. Sister Pina, mga minamahal, ay pumunta ng kusina. Siya'y lumuhod at nanalangin sa mahal na Panginoon. Hindi inaasahan, mga minamahal, siya'y nilapitan ng kanyang tatay at hinampas po siya ng isang matigas na bagay. At siya po, mga minamalay, nung bumagsak ay tinaga siya ng tatay niya. Dahil siya'y lango sa pinagbabawal na alak. Yung espiritu ng alak, marahil ito'y sinakluban, nilukuban siya ng kaaway. Ginamit ng demonyo ang kanyang tatay dahil hindi Kristiyano, lasinggero. Pinagtataga si Sister Pina, mga minamahal. Pinagtataga siya ng tatay niya. Ilang bahagi ng katawan niya ay halos maghiwalay sa tama ng taga. Madaling sabi, mga minamahal, matik. Dinala siya sa piling, sa langit, sa piling ng mahal ng Panginoon. Automatic yun, pagkamatay niya. Pag gising niya, nandun na siya sa piling ng mahal ng Panginoon.
Sa madaling sabi, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, anak, bumalik ka sa lupa. Dahil ikaw ang gagamitin para maligtas ang iyong mahal sa buhay. Kaya still pila inilagay. Hindi ko man tandaan kung saan siya inilagay, kung sa sako, kung saan. Dinala siya sa ospital. Pero wala na, patay na siya dahil ilang bahagi ng katawan niya halos malagot na sa tama ng taga, mga minamahal. Alam niyo mga kapatid, walang imposible talaga sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga ng aking mahal na kabiyak sa kanyang patotoo, ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade ay buhay. Amen. Ang Diyos natin ay totoo. Sa ospital, mga minamahal, duktong ang kanyang katawan. Binalig ng Diyos ang kanyang kaluluwa, ang kanyang buhay. Sa ospital, siya'y nabuhay. At totoo ang sinabi ng mahal na Panginoon sa langit, bumalik ka sa lupa. Ikaw ang magiging kasangkapan para maligtas ang mahal mo sa buhay. Pati ang kanyang tatay na lesenggo na humahadlang ay naniwala na converted, nakita niya na buhay ang kanyang anak. Ang kanyang katawang halos maputol ay pinagduktong ng mahal na Panginoon. Binuhay siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katunayan siya po'y naging manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating mabait na Diyos. Kailan katotoo mga minamahal na kung tayo maninindigan sa pananampalataya, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo iiwan ng ating mabait na Diyos. Kaya ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating pagpapasya, sa ating pagdidesisyon. Magdesisyon tayo, magpasya tayo, na tayo'y magpapatuloy. Ano man ang mangyari, wala man tayo sa bansa natin, saan man tayo makarating mga minamahal, tayo'y magpapatuloy na maglingkod sa mahal na Panginoon. Kailangan natin kumapit na mainam sa pananampalataya. Amen? Kumapit tayong matibay sa ating pananampalataya. Habang yung mga ngaso ay nangangaso sa kagubatan, napagod siya. Napagod. Sa inaupo at sumandal sa isang puno. At siya po'y naidlip. Bigla siyang nagising. Nagulat siya. Nagising siya. Ay may parating na pong napakalaking leon parating sa kanya. Ay nagulat siya. Alip na yung baril niya ay madampot niya. Sa takot, napatakbo siya. Tumakbo siya. Kami na malamang siya tumatakbo. Pagtingin niya sa likod, sinusundan po siya ng leon, hinahabol siya ng leon. Kaya hindi pwedeng tumigil sa pagtakbo. Amen? Kung ikaw yun, titigil ka ba sa pagtakbo? Pag tumigil ka, lalapain ka ng leon na nasa likod mo. Kaya siya hindi tumigil sa pagtakbo. Pagod na siya, takbo pa rin siya ng takbo. Gusto niya lang tumigil. Pag nililingon niya yung leon, sumusunod pa rin ang leon. Siya'y pagod na, pero yung sumusunod sa kanya, parang hindi napapagod. Hanggang dumating sa pagkakataon, sa puy na corner, sa kanyang unahan ay may malaking bangin. Sa kanyang kaliwa ay ang masukal na kagubatan. Inisip niya kung sa itoong tatakbo, doon siya mahuhuli ng leon. Doon siya lalapain. At sa kanyang kanan ay mayroong mataas na bundok. No choice na siya, mga minamahal. Paglingon niya, eto na yung leon, mga minamahal, siya po ay sasagpangin. Sa takot niya, siya po'y napatalon. Nung tinitingnan niya yung bangin, napakalalim. At nakita niya doon, mga minamahal, ang may mga mababangis na hayop doon sa baba ng bangin. Kaya sabi, hindi pwede. Hindi pwedeng, andito na. Siya po'y napatalon nung nandito na yung leon na si sasakmalin dahil talagang sa gutom, tumutulo yung laway ng leon, mga minamahal. Kaya napatalon siya. Habang siya'y bumubulusok, mga minamahal, isip niya, katapusan niya na. Siya po ay sumabit
sa baging. Sumabit siya sa baging. Ang laking baging, sumabit siya. Grabe ang pasasalamat niya. Dahil siya'y sumabit sa napakalaking baging. Niyakap niya yung baging, mga minamahal. Grabing pasasalamat niya. Sabi niya, ano man ang mangyari, hindi ako bibitaw. Bakit? Dahil isip niya, mga kapatid, ang pag-asa niya ay nandun sa baging. Nandun ang kanyang pag-asa, nandun ang kanyang kaligtasan sa kapahamakan. Kinabitan niyang mainam yung baging. Sabi niya, ano man ang mangyari, hindi ako bibitaw dito. Pagtingin niya sa baba, ang daming mabangis na hayop. Pag tinitingnan niya yung taas, nandun yung leon, nagbabantay. Naghihintay yung leon. Sabi niya, magpapalipas ako ng gabi. Ano man ang mangyari, hindi ako bibitaw dahil ito ang aking pag-asa. So kinapitan niyang mabuti yung baging. Paglipas ng ilang oras, may nalalaglag na dumi sa kanya. Pagtingala niya, mga minamahal, napakalaking daga. Kinakagat ang puno ng baging. Kinakagat yung puno ng baging, pero sabi niya, basta ano man ang mangyari, hindi ako bibitaw sa baging. Siguro kung tayo po yun, ganun din ang ating gagawin. Amen? Paminamahal sa buhay natin ng mga Kristiyano, patuloy tayo naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Kumbaga tayo tumatakbo, nagigipagbaka tayo. Hindi tayo pwedeng tumigil, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos, ano man ang mangyari. Kahit minsan pagod na tayo, mga minamahal, hindi tayo pwedeng tumigil. Bagamat, mga minamahal, ang mga pagsubok ay patuloy na sumusunod. Patuloy ang pagsubok na sumusunod sa atin. Nawaring nais tayong lapain, nais tayong pabitawin sa pananampalataya natin. Pero hindi tayo pwedeng tumigil, mga minamahal. Dahil kung tayo ititigil sa paglilingkod sa Diyos, para mo nang sinabing gusto mong tumalon sa malalim na bangin, mga minamahal, na nandun na mababangis na hayop. Ibig sabihin, kapag tayo'y sumuko, kapag tayo'y tumigil, kapag tayo'y bumitaw sa paglilingkod sa Diyos, sasaluhin tayo, dalawang kamay tayong sasaluhin ng kaaway. Hindi magdadalawang kaisipan ng kaaway. Dahil yan ang layunin ng kaaway, pabagsakin ang pananampalataya natin. Kaya nga kahit anong mangyari, huwag tayong bibitaw sa baging. Huwag tayong bibitaw sa pananampalataya natin. Ano man ang mangyari, huwag mong bibitawan ang pananampalataya. Ang pananampalatayang itinanim sa puso natin. Kahit anong maganap, magdesisyon tayo, mga minamahal, na hindi tayo bibitaw sa bagay na kinakapitan natin. Sapagat ang bagay na yan, ang daan ng ating kaligtasan. Ibig sabihin, matibay nating hawakan ang pananampalataya natin. Kahit minsan pinapahina ang pananampalataya natin, ito'y unti-unting kinakagat ng mga bagay na nakikita natin sa sanlibutan, ng karangyaan, ng mga tukso sa sanlibutan. Ang kalayawan ng sanlibutan, yan ang nagpapahina sa atin. Ang mga pangarap sa sanlibutan, yan ang nagpapahina ng ating pananampalataya. Pero kahit anong mangyari, huwag tayong bibitaw. Nandito na tayo sa tamang pananampalataya, tamang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hawakan nating matibay ang ating pananampalataya. Kahit anong mangyari, magpasya tayo, mga minamahal, na magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palagi kong sinasabi, mga minamahal, na kung tayo may nadarapa, kailangan tayong bumangon. Kung tayo'y nagkakasala, ang mahal na Panginoon ay naglaan palagi ng kapatawaran. Kung tayo'y nakakalimot, ang mahal na Panginoon ay hindi nakakalimot sa atin. Kaya nga, mga minamahal, lumalang gawing ng pagsubok sa atin, huwag tayong bumitaw sa pananampalataya natin. Wala nang makapagliligtas pa sa atin. Wala na, hindi na tayo makakasurvive sa ano paman.
Tanging sa pananampalatayang natutunan natin sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, dito tayo magtatamo ng kaligtasan. Kaya once na binitawan natin ang pananampalataya natin, tiyak ang kapahamakan ay naghihintay. Ang mababangis na gawa ng kaaway ang siyang naghihintay sa atin. Kahit anong maganap, umapit po tayong matibay, mga minamahal. Kaya kayo, nandito, taga Dubai, mananampalataya sa bansang ito. Huwag magkaisa tayo, mga minamahal. Magkapit-bisig tayo, mga kapatid. Huwag nating bitawan ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Maraming nalaladlag, maraming nawawala. Bakit? Nahikayat sila ng sanlibutan. Nakita nila ang karangyaan sa sanlibutan, ang patutuo kanina. Pinangarap niya na lahat. Maranasan niya ang kasaganaan sa mundo, yun ang pangarap niya. Pero nang siya'y piliin at tawagin ng mahal na Panginoon, inalis yan ang mahal na Panginoon sa kanyang puso at isipan. Ang tanging layunin niya ngayon ay paglingkuran, palugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ingatan ang pananampalatayang ibinigay sa atin. Ingatan ang tungkuling iniatang ng mahal na Panginoon sa ating mga balikat. Sama-sama tayo, mga minamahal, na magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya kahit ano pang mangyari, saan man tayo makarating, nandito na tayo sa katotohanan. Wala na tayong hahanapin, mga minamahal. Ang gagawin na lang natin ay magpatuloy. Huwag titigil. Magpasya tayo na kahit anong mangyari. Hindi tayo susuko. Hindi natin ipagpapalit ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa gitna man ng pagsubok at kahirapan, huwag mong bibitawan ang pananampalatayang yan. Dahil ang pananampalataya natin ang magdadala sa atin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, sa aking pagbabalik sa kanyang pagbarito, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya. So ang pananampalataya ang napakahalaga sa lahat. Kaya kahit ano pang marinig mo, kahit ano pang sabihin ng mundo, ang pananampalatayang itinanim sa atin ay kailangang ingatan natin. Ipaglaban po natin, mga minamahal. Amen! Hindi po natin kaya. Pero nandyan ang mahal na Panginoon. Nandyan ang ating mabait na Diyos. Hindi nyo naramdaman, hindi nyo napansin. Lumipas na ang mga taon. Nandito pa rin tayo. Ang dami na natin pinagdaanan. Amen. Kaya huwag tayong malungkot. Amen. Alala ko tuloy, mga minamahal, yung kwento ng isang preacher. Dahil merong isang taong napakayaman, pero wala siyang kakontentuhan. Di sa masaya, kasi meron isang anak na babae na maganda, ang gandang anak. Pero yung anak niya punong-puno ng lungkot. Punong-puno ng kalungkutan. Hindi niya alam paano pasasayahin yung kanyang anak. Yun na lang ang isang masaya. Magiging masaya siya kung anak niya makikita niyang masaya. Lahat ng paraan, ginawa niya. Hanggang sa isang araw, ay nakapagsuggest sa kanya na magkaroon ng mga palaro at paligsahan na baka doon maging masaya ang kanyang anak. Ang ginawa niya, pinatawag niya sa kanilang lugar lahat ng makikisig na binata. Sabi niya, magkakaroon tayo ng paligsahan. Ang sino mang magwawagi, ang magiging gantimpala ay ang aking mahal na anak para mapangasawa o ang kalahati ng aking kayamanan. Maminamahal, napakadali lamang ng pagsubok. Mula, sabi niya, meron kasi siyang maliit na batis sa kanyang nasasakupan. Sabi niya dito, hanggang sa kabilang dulo, ang unang makakatawid, ang siyang magwawagi. Tuwan-tuwa yung mga magkikisig na lalaki, na binata. Dahil napakadali lamang ng trials. Unang makatawid, papunta sa kabila, doon sa tubig. So lahat sila, tuwan-tuwa sila.
O nung mas malapit na simulan, ang sabi ng mayaman na ito, kumuha kayo sa kanyang mga tauhan, kumuha kayo ng lahat ng mababangis na hayop na nabubuhay sa tubig at ilagay sa tubig. Ayun, sino ang tutugon sa paligsahang ito? Sabi niya, lahat po na nakapaikot doon sa ilog, sa batis, wala na pong umiimik. Tahimik na po ang lahat. Iniisip nila paano katatawid sa pagsubok na yan. Ang mababangis na hayop sa tubig ay naandyan. Kaya wala nang may gustong tumugon. Habang tahimik ang lahat, biglang may tumalo na isa. Alam niyo mga kapatid, pagtalo niya, ang bilis. Andun agad siya sa kabila. Dahil sa takot. Pag-ahon niya mga minamahal, sobrang pagod. Talagang napakabilis niya. Lalong nagulat, nataranta yung mga nanunood. Napakabilis. Hindi siya napahamak. Pag-ahon niya, nanginginig ang kanyang katawan. Dahil sa takot na kanyang naramdaman. Pero nakalampas siya sa pagsubok. Tuwan-tuwa yung mayaman, yung tatay lumapit sa kanya. Ano, magiting? Ano ang gusto mong kapalit? Grabing paghanga sa kanya dahil isa lang ang tanging isang tumalon. Siyang tumanggap doon sa matinding pagsubok. Hindi makapagsalita yung lalaki dahil nanginginig siya sa takot. Mamaya nung siya magsalita, ano? Sabi nung tatay. Ano? Sabi nung mayaman. Anong gusto mo? Kalati ng aking kayamanan? O ang aking magandang anak? Anong nais mo? Maya-maya, unti-unti sumagot yung lalaki. Ang nais ko. Ano? Ang nais ko, malaman ko kung sino ang nagtulak sa akin. O minamahal. Yun pala yung gusto niyang malaman. Mga kapatid, di ba, tayo? Maraming inilalagay na pagsubok sa harapan natin. Ang daming inilalagay na pagsubok. So bago natin makamit ang tagumpay, bago natin makuha ang gantimpala, dumadaan tayo sa pagsubok bago natin manahin ang pangako ng mahal na Panginoon. Meron talagang pagsubok, mga minamahal. Ulit, hindi nyo ba napansin? Nasa kabila ng mga pinagdaanan natin, hanggang ngayon, nandito tayo. Hanggang ngayon, nasa kamay tayo ng ating mapagpalang Diyos. Bakit, mga minamahal? Bakit patuloy tayong nakalalampas sa mga trials na inilalagay ng kaaway sa ating harapan? Nananatili tayo na naglilingkod sa Diyos. Patuloy nating nalalampasan ang mga pagsubok sa buhay. Bakit? Dahil merong isa na nagtutulak sa atin. Merong isa na nagmamahal sa atin. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Siya ang nag-iisa na patuloy tayong itinutulak, na tayo magpatuloy, na tayo ay sumugod, ipaglaban ang pananampalataya na ating nasimulan. Anumang trials, mga minamalay malalampasan, anumang pagsubok ay makakayanan. Bakit? Dahil mayroong isang totoong nagmamahal. Hindi mo mararating ang kalagayan mo ngayon. Kaya katulad kanina, habang nagpapasalamat ang aking mahal na kabiyak, damang-dama ko ang pasasalamat sa mahal na Panginoon. Marami rin kaming pinagdaanan, mga minamahal. Dumating sa buhay ko, sa daling palang nais ko nang iwan ang paglilingkod sa Diyos. Nais ko nang iwan ang pananampalatayang ito. Ngunit nariyan ang mahal na Panginoon. Bakit ako narito sa lugar na ito? Bakit ako nakalampas sa mga trials na yan? Dahil merong isang nagtutulak sa atin. Merong isang nagmamahal sa atin na magpatuloy tayo.
magpatuloy tayo, ilaban natin ang pananampalatayang ito. Kahit anong mangyari, kahit anong trials, ipagpapatuloy natin, magpasya tayo na maglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Grabe ang pagpapala ng Diyos. Hindi nyo naramdaman. Hanggang ngayon, sa kabila ng ating mga pinagdaanan, minsan parang hands up na tayo, mahal na Panginoon, di ko na kaya. Pero nandito pa rin tayo sa kamay ng mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon nagpupus sa atin. Go! Go! Anak, kaya mo yan! Go! Nais ng mahal na Panginoon na magmana tayo ng kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Kaya nga kahit anong mangyari, habang nakikita ng mahal na Panginoon na lumalaban ka, habang nakikita ng mahal na Panginoon na nagpapatuloy ka, habang nagtitiis ka, hindi tayo iiwan ng ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Kung sagana sa atin, hindi natin kaya, mga minamahal. Hindi natin kaya, pero ang mahal na Panginoon nandyan. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ang mahal na Panginoon ang tumutulong sa atin. Siya ang nagbibigay ng kakayanan, hindi man natin kaya. Kaya't huwag kang susuko, kapatid, huwag kang susuko. Magpatuloy tayo, mga minamahal, magpatuloy. Ipaglaban natin, manindigan tayo, na kahit anong mangyari, magpapatuloy tayong maglingkod sa mga na Panginoon. Grabe ang pagpapala ng Diyos, mga minamahal. Huwag kang susuko, magpatuloy ka. Andiyan ang mahal na Panginoon. Dalawang kamay tayo, hahawakan ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka na mamamasya sa gitna ng trials. Magpatuloy, huwag tayo lalayo sa mahal na Panginoon. Hawakan natin matibay ang ating pananampalataya. Huwag mong bibitawan ang pananampalatayang yan. Yan ang magdadala sa atin sa pangako ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ngunit pag-ibig ko'y
sa'yo lang aasa. Tiwala ko'y iyong-iyo. Noong una, ang sabi ko, di iiwan, di lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala sa sarili. Hallelujah, hallelujah. Sa iyong mga kamay. Ano man ang mangyari, Ako ano man ang maging kaganapan ng aming Ama, tayo magpapatuloy. Ay, kinakailangan ko dito. tutugan mo. Kami yan ang mahal ng Panginoon. Hindi tayo mamamayaan. Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay Panawagan kami sa pagdalagdag namin sa'yo. at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Tulungan mo. Ako Praise the Lord! Praise the Lord! muling ibalik ang tunang pag-ibig ko. Ako ay Praise the Lord! Hallelujah! huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Tulungan mo. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Praise the Lord. Hallelujah. Paminamahal. Habang patuloy niyong nararamdaman ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon, sariwain natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Ang kabutihan ng mahal na Panginoon.